Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Australia. Over Africa. Over Canada. Over Antarctica. Over Europe. Jesus Christ, the begotten Son of the living God, is Lord all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lesson from 1 Kings chapter 17. Sige nga po, ulitin po natin ang ating title, The God Manifests Himself. So, di ba po, ngayon po kasi makita po natin sa Facebook, ay, manifest na yan, i-manifest mo na yan, i-manifest mo na yan. Sabi ko, manifest, sabihin nila sa manifest. Di ba? Kasi pag biblical po kasi, pag sinabing manifest, the Lord has revealed. Amen po. Ang Diyos ay He has made it known. Amen. He has shown, He has revealed, He has made it visible. Kaya the Lord God who manifests Himself, kanino po? Sa bawat isa sa atin. Naramdaman na po ba natin ang ating Panginoong Diyos? Ang presensya ng Diyos? Kasi po, kung hindi pa po natin naramdaman, pag-uwi po natin ng bahay, magpakira pa po tayo sa paanan ng ating Panginoon. Pumunta po tayo sa ating closet prayer room, Lord. Bakit? Panginoon, tanggalin niyo po anumang anumang hindrance, anumang sagabal upang hindi po kita maranasan. Amen po, upang hindi po natin maranasan ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Amen? Dahil iba po kasi, yung tayo po ay alam po natin, granted na po the Holy Spirit is indwelling in us. Pero iba po pag sinabi po, you are filled with the Holy Spirit. Sometimes po yung presence ng Holy Spirit, hindi po natin makontrol. Hindi po natin gawa-gawa yung movement na yon. It is the Holy Spirit. Pag minsan, isasayaw ka. Pag minsan, lulundag-lundag ka. Amen po ba? Amen. Iwawagay-way ng Lord ang ating mga kamay. Nag-speaking in tongues tayo. Nag-praying in tongues. Hindi po natin gawa yun, mga kapatid. Nung minsan, meron pong pagkakataon dati pa. Nung nasa Shiga ko, inaraw-araw ko eh. Inaraw-araw ko ang Lord, ang presence ng Lord. Until binawagayway ng Holy Spirit ang aking mga kamay. Sa isip ko, sabi ko, Lord, baka ako na lang to, Lord. Sa isip ko lang yun. Ano pong ginawa ni Diyos? Binagsak ang aking mga kamay. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nahiya, in some way, yes. Pero natuwa. Kasi sa isip ko lang yun. Pero nag-respond ang Lord. Siguro sabi ng Lord, nagda-doubt ka, bigla po akong binitawan ng Lord. So talagang ang Diyos po, hindi po siya nararamdaman lang na encounter po natin ang Diyos, ang Holy Spirit.
Baka hindi po natin na-encounter kasi baka kulang po tayo sa oras. Amen po. Baka kasi masyado na po tayong abala, Lord. Sorry po, Lord. Wala na po akong lakas manalangin, Lord. Nananalangin ka, nakahiga ka. Amen po. Yung amen mo, pag-gising mo na. Diba? Sa sobrang antok, yung amen, kinabukasan na. Diba? Mga kapatid, paulit-ulit ko pong sasabihin, nananalangin po tayo sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos na pinapanalangin mo, nakahiga ka. Kaya po, bigyan po natin ng paggalang, ng reverence, and awe ang ating Panginoong Diyos. Amen po, palakpakan po natin. So that God can manifest Himself. Amen po, the God who manifests Himself. So lesson from 1 Kings chapter 17. Hindi po natin maiisa-isa ang bawat verses. Pero I recommend po na pag-uwi po natin ng bahay, basahin po natin ang buong 1 Kings chapter 17. So ito po yung story po na si Elijah. So mabilis na lang po na kwentuhan para lamang po alam niyo po yung flow ng ating mga pointers. Ito po yung tagpo na si Elijah po ay nanalangin sa Diyos. Na sinabi niya kay King Ahab, "As the Lord leads, neither dew nor rain will come. Ni hamog ni ulan ay hindi magkakaulan." Sa loob ng 3.5 years na gawa. Nangyari yun dahil sa panalangin ni Elijah. At ano po ang nangyari? Tagtuyo. Tagtuyo. Dinala po siya ng Lord. Sabi niya, pumunta ka sa Cherit, sa ibang translation, na sinabi, yung batis, doon ka iinom. Yung pagkain mo, dadalhan ka ng isang raven or ng isang uwak. Umaga, gabi, dadalhan ka ng tinapay ng karne. Umaga at hapon, dadalhan ka ng tinapay at karne. Hanggang sa natuyo ang batis, wala na po siyang mainom. Ang ginawa po ng ating Diyos, inutusan niya si Elijah, pumunta ka sa Zarephath, kung nasaan nandoon ang isang byuda na inutusan ko para pakainin ka. At alam po natin ang story. So ito po yung story na hirap na hirap ang dukhang byuda, na meron na lamang po silang last na kakainin na tinapay ng kanyang anak, hihingin pa ni Elijah. Pero yung sinabi ni Elijah na ang iyong takalan, ng iyong harina at ng iyong the jug of oil ay hindi mauubusan hanggang sa umulan. At nangyari yun. So 3.5 years hanggang sa namatay ang anak po ng byuda. So, di ba, sino po sa atin, okay na, di ba? Ang ganda na yun, ang flow ng story. Wow, naghihirap ang lahat ng tao. Tagtuyo, 3.5 years. Pero hindi sila naubusan ng harina, ng oil. Pero, ano po, biglang namatay. Ang anak po, unti-unti namatay ang anak ng dukhang byuda hanggang sa ito po'y nalabutan ng hilingan. Galit na galit siya kay Elijah na sinabi niya, "Naparito ka ba para singilin ako? Para praising sa mga kasalanan ko?" Amen? At in short po, pinanalangin po yun ni Elijah at nabuhay po yung bata. So that ends the 1 Kings chapter 17. Amen po? So ngayon, paano po natin masasabing the God who manifests Himself? Lesson from 1 Kings chapter 17. Sige nga po, next slide po. Sabi po dyan, so, syempre, before that po, kilalanin po natin si Elijah, di ba? Kung tayo po ay familiar, siya po yung nakadwelo ng mga 450 prophets ni Baal at 400 prophets ni Asherah. Ano po ang ibig sabihin ng pangalang Elijah?
Sige nga po, Elijah means, basahin po natin, Yahweh is my God. Yahweh is my God. Meron po ba sa atin na ang pangalan po natin ay biblikal? Diba? Si Elijah, ang pangalan po niya, ang ibig sabihin, Yahweh is my God. Sino po yung counterpart po ni Elijah? Si Elisha. Diba? Ano pong ibig sabihin ng ang pangalan Elisha po, ang ibig sabihin ay, my God is salvation. God is my salvation. Amen po. So, pero hindi po si Elisha ang pag-uusapan natin. Si Elijah po. Amen po. So, Elijah means Yahweh is my God. So, it is a declaration of faith. Amen. Yung sabihin mo, ang Diyos, ang Yahweh, ang Panginoon ko ay ang Diyos ko. It takes faith po. Amen po, para masabi mo. Dahil dati tayo po, ang Diyos po natin, walang iba kundi ang ating sarili. Amen po, ang sinusunod lang natin ay ang ating mga sarili, pero ngayon, iba na po. Ngayon po na nakakilala na po tayo sa Diyos, hindi na po tayo ang Diyos ng Diyos, hindi na po tayo ang Diyos ng ating mga sarili. Amen po, kung hindi ang makapangyarihang Diyos na po. Amen po, na alam po natin na makikilala po natin sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan po ng ating mga Biblia. Pakitanong nga po ang ating katabi, kumusta ang Bible mo? Kumusta ang Bible mo? Amen po. Pakitanong po sa kabila, kumusta naman ang Bible reading? Amen po. So the God who manifests Himself. So paano nga po ba makikita? Paano nga po ba nag-manifest ang Diyos? God's manifestation in 1 Kings chapter 17. Inorini ko tayo kami sama. Ang sabi po, letter A, the God who answers prayers. Amen. Alam po natin, bakit po natin nasabi po sa 1 Kings chapter 17 lang po tayo Dahil alam po natin, maraming pagkakataon na ang ating Diyos ay nagmamanifest, nagparanas po sa atin ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang presensya, kung paano po natin siya na-encounter. The God who answers prayers. Nga po, basahin po natin 1 Kings chapter 17 verse 1, 3 to 1, go! Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, as the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. Sino po kausap niya? Nabanggit ko na po yan kanina. Si King Ahab. Na sinabi niya, there will be neither walang hamog ni ulan for the next few years. Hindi man po nabanggit, pero pagdating po sa James chapter 5 verse 17 to 18, ang sabi po dyan, Elijah, basahin po natin, 3 to 1, go. Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. So isipin po natin, no? Napakalakas po ni Elijah sa Diyos. Di ba po? Tayo po, ilan na po yung mga answered, ilan na po yung mga hindi po nasasabot ng Diyos sa ating mga panalangin. Lord, bakit si Elijah, Lord? Diba, napaka-imposible naman, Lord, 3.5 years, siningi niya na hindi umulan, hindi nga umulan. Amen po. Pero ano po sabi? Elijah was a human being. Pakisabi po, pakiuli po, as we are. As we are. Excuse me po. Kung paano si Elijah ay tao, siyang tayo rin po. Amen po. Katulad lang din po natin si Elijah na tao. Pero ano po kaya yung pinagkaiba sa ating pananalangin? Ang sabi po, he prayed earnestly. Amen po. And it is very ironic. Kasi alam po natin, ang Israel at that time, sumasamba po sila sa Diyos-Diyosang si Baal. Di ba nga po, sabi nga po ni Elijah, Panginoon, ako na lamang po natira. Paraphrasing sa inyong mga propeta. Pero ano po sabi ng Lord? Nagtira ako ng 7,000 hindi sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Pero nasaan sila?
nagtatago kasi pinapapatay. Amen po. Pinapapatay. Ngayon, yung panalangin po ni Elijah na huwag umulan, pangmak po yan doon sa kanilang Diyos ang si Baal. Hinahamak niya ang Diyos ang si Baal na ang pagkakilala po kay Baal or kay Baal ay sky god. The god of weather. Ano po ibig sabihin noon? Yung paniniwala nila pag sinabi ni Baal, ni Baal na ulan. Pag sinabi na hindi, kasi na god of weather siya, yun ang paniniwala nila eh. Pero, ang panalangin ni Elijah ay para hiyain ang mga propeta ni Baal. Amen po ba? Nakuha po ba natin? Kaya ganon na sinagot ng Diyos, he prayed earnestly. Lord, ipahiya mo nga sila. Sabi siguro ni Elijah, makita nila kung sino talaga ang totoong Diyos. Amen po. At ano pa po, next slide po, ang sabi po dyan, James chapter 5 verse 16, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Pakitapik na po ang balikat ng katabi niyo po. Alam. Diba? Diba? Sabi po, the prayer of a righteous person. Pero ang tanong po, sino po ang righteous sa atin? Wala. Diba? Romans chapter 3, verse 10. No one is righteous. No, not even one. Walang matuwid, wala, kahit isa. Eh, sino pa rin tinutukoy po na righteous person dyan? Yung righteousness na meron po tayo ngayon, yan po ay dahil dahil po sa pananampalataya po natin sa ating Panginoong Jesus. The righteousness that we have is not because of our works. Hindi dahil sa ikaw ay mabuti. Hindi dahil sa ikaw ay matulungin. Madami kang charity works. Hindi. Kasi otherwise, ano po sabi ng Lord? It is not of your works that you are saved. Di ba po? Not of your works, so that no one can boast. Walang makakapagmalaki sa Diyos. Amen po. At ano po, letter B, the God who, ang sabi po dyan, the God who gives us courage. So, nag-manifest, nag-reveal ang Diyos kay Elijah. Para ganun na lang siya kalakas. Ganun na lang siya katapang. Isipin niyo po, nag-iisa siya, hinamon niya ang 450 prophets ni Baal, 400 prophets ni Asherah. Bakit po? Sige po, pakita po natin, di pa rin po tayo lumalayo. Verse 1 pa rin po tayo, sabi po dyan, yung naka-underline po, as the Lord, the God of Israel lives, whom I serve. Amen po? There will neither dew nor rain in the next few years. Kasi, nung sinabi po yun ni Elijah kay King Ahab na hindi uulan, pwede po siya magpapatay ni King Ahab. Amen po? Pero ginamit niya ang pangalan ng Diyos. Habang ang Diyos ay nabubuhay, sinusong pa ako. 3.5 years hindi uulan, ni hamog wala. Amen po? At ano po ang nangyari? Sige po, next slide. Ang sabi po, Joshua chapter 1 verse 9. So yun lamang kung alam po natin na ang Diyos ay buhay. Di ba po? At ang bilin po sa atin ng Lord, Joshua chapter 1 verse 9, have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Pakiulit nga po, do not be afraid, do not be discouraged. Be strong and courageous. Amen po, maging matapang daw po tayo. Amen po, maging matapang daw po tayo. Alam po ba natin na isa sa mga ibubulig sa dagat-dagatang apoy ng impyerno ang mga duwag? Alam po ba natin yun? Sino pong duwag sa atin? Uy, lahat matapang. Ayaw mabulig sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Yung pong duwag po na tinutukoy po dito, hindi po yung pag hinamon ka na suntukan, takot ka. Hindi po, kasi Kristiyano na po tayo, mga kapatid.
Pag may humahon sa atin ng suntukan, ng sabunutan, ano po ang gagawin po natin? Babatuhin natin sila ng Word of God. Di ba? Tapos na po tayo doon, mga kapatid. Ako, nung bata ako, talagang tirintas dito, tirintas doon. Meron pa salitang square tayo. Di ba? Di ba ng circle, square tayo. Di ba? Tapos nakatirintas sa mga buhok kasi sabunutan eh. Pero nakatirintas sa buhok. Di ba? So, wala na po tayo sa ganon, mga kapatid. Yung tinutukoy po na duwag sa Revelation chapter 21 verse 8, yun po yung mga duwag sa pananampalataya. Yun po yung hindi kayang tayuan ang ating Panginoong Jesus. Hindi po kayang ipagtanggol ang Word of God. Amen po. Na ipagpapalit ang Lord Jesus sa anumang bagay. Di ba? Pagdating nga po ng tribulation, I pray wala pong maiwan sa atin, no? Kasi, di ba? Anong gusto mo? Di ba? Makakabili ka, pugot ulo. Di ba? Papugot tayo ng ulo, mga kapatid. Kasi otherwise, mapupunta ka sa impyerno. Di ba? Papugot tayo ng ulo, ibig sabihin, di natin pinatakol ang Lord Jesus. Amen po ba? Pagdating ng tribulation, sa mga naiwan, may chance pa po, may pag-asa pa pong maligtas. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Dahil ang nakikita natin sa mundong ito, temporary lang lahat yan. Ang pinaglalaban natin yung buhay na walang hanggan. Mamatay man tayo ngayon, okay lang, Lord. Diba? To be absent in the body is to be present with the Lord. Amen po. Kung sasalubong naman sa atin ng Lord Jesus, well done, my good and faithful servant. Amen po. Wag po sanang sabihin sa atin ng Lord, I don't know you. Amen po ba? You, evildoers. Amen? Wag po sanang sabihin sa atin ng Lord yung bitterest word na yun. Amen po. Acts chapter 4 verse 33. Dito po, ang sabi po, with great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerfully at work in them all. Alin po to? Dahil kung babasahin po natin yung last chapter po ng Book of Luke, and then pagdating din po ng Acts, di ba po? Makikita po natin doon sa Book of Luke, talagang yung mga apostol po, dahil alam nila dumating na po ang Mesaya, ang kanilang tagapagligtas. Di ba? Tapos bigla, pinahako sa krus. Bigla, namatay. Amen po, sabi ng mga apostol, ng mga disciples, akala pa naman natin siya na yung magliligtas sa bahayan ng Israel. Amen po, nakakulong silang lahat. Nakapadlock silang lahat. Kasi natatakot sila na pag may lumabas sa kanila, sila naman ang isusunod na papatayin. Pero nung nakita nilang muling nabuhay ang Lord Jesus on the third day, nabuhay maguli ang ating Panginoon, di ba, nagkaroon po sila ng lakas ng loob para magpatuloy. Nagkaroon po sila ng lakas ng loob para para ipaglaban po ang pananampalataya. Kaya tayo pong lahat ay narito ngayon dahil sa courage ng mga disciples, ng mga apostles, knowing that Jesus is alive. Amen po. Pakisabi nga po sa katabi, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Brother Edil. Di ba? Jesus is alive. Ano po? Letter C. Ang sabi po dyan, letter C, the God who gives us direction. Sino po sa atin ang walain? Wow. Lagi ka nawawala, lagi ka naliligaw. Ito na po ako doon, candidate number 1 po ako dyan. Lalo na po kung naglalakad ako nang may kasama po akong iba, para akong naka-blindfold. Wala akong nakikita sa dinadaanan. Pero pag pupuntahan ko mag-isa, parang first time ko lang pumunta doon. Ganun po ako, hindi po ako mabubuhay na walang Google Map. Pero, of course, hindi po Google Map ang pinag-uusapan natin dyan. Amen po, yung direction. Saan nga po ba tayo papunta? Ang sabi po, 1 Kings chapter 17, verses 2 to 3. Basahin po natin, 3, 2, 1, go. Then the word of the Lord
came to Elijah, live here, turn eastward and hide in the Kerith ravine east of the Jordan. Sabi, umalis ka dito, pupunta ka doon, magtago ka doon. Sinunod po ba lahat yun? Sinunod po ba lahat yun ni Elijah? Tayo po kaya, pag merong gusto pong pagawa sa atin ng Lord, pag meron po tayong gustong puntahan, wow, wag kang pupunta dyan. Di ba? Pero makulit tayo, pupunta pa rin eh. Dinalaan na tayo ng Lord, ayan, napahama katuloy. Amen? Di ba? Yung daan, papunta sa kaharian ng langit, papunta sa eternal life. Baka po kasi mamaya, diretso na po tayo, kumaliwa ka pa. Amen po? Kumanan ka pa. Baka kung saan po tayo pumupunta, mga kapatid, buhay na walang hanggan ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. Yung direksyon na tatahakin natin ay yung buhay na walang hanggan. Amen po? At ililid po tayo ng Lord. Ang sabi po, Psalms chapter 32 verse 8, basahin po natin, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. So yan po ay Psalms po ni David. Sinulat po ni David. Nasabi niya, sinabi ng Panginoon sa akin, ituturo ko sa iyo ang iyong daan na dapat mong lakaran, papayuhan kita habang binabantayan. Di ba? Ganun po tayo kamahal po ng Lord. Di ba po? Yung mga sumusunod sa ating Panginoon at Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, nasabi po dyan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Amen po. Ang lahat ng iyong lakad siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Dati po kasi nung hindi pa po tayo nakakakilala sa Lord, basta wala po tayong inaagrabyadong tao, akala po natin nasa tamang daan na po tayo. Amen? Pero hindi po pala ganoon ang prinsipyo po ng ating Panginoon. Amen? My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Ang sabi po ng ating Panginoon. For as heaven is higher than the earth, my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Amen po? Kaya mga kapatid, ang sabi po, trust in the Lord. Trust in the Lord with all your heart. Pag sinabi pong with all your heart, ilang percent po? 100%. Hindi pwedeng 50-50. Amen po ba? Ang sabi, huwag tayong manangan sa sarili nating pagkaunawa. Bakit? Kaya nga po meron tayong salita ng Diyos. Di ba po? Kung mahilig po tayo makinig po ng mga interviews, lalo na kung yung nag-i-interview po ay hindi po Kristiyano, akala tama yung kanyang binibitawang salita. Kasi matatalino eh. Pero sa Diyos, ang katalinuhan, the wisdom of the people to God, it is foolishness. Amen po kamangmangan sa Diyos. Kahit gaano ka pa katalino, kahit kabisaduhin mo pa ang Constitution. Amen po ba? Kahit kabisaduhin mo pa lahat ng mga libro na nahawakan mo, pero ni Bible, hindi mo binasa, hindi mo nabasa. Baliwala lahat sa Diyos yun, mga kapatid. Di bali na wala tayong alam sa mundo, pero we are filled with the wisdom of God. Amen po ba? And the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen po. At ano po? Letter D, ang sabi po dyan, the God who provides by all means. Bakit ko po nasabing the God who provides by all means? Ang sabi po, 1 Kings, chapter 4, verse 6. Sige po, basahin po natin. 3, 2, 1, go! You will bring on the road, and I have directed the ravens to supply you with water. Di ba po, ang sabi po, ikaw ay iinom sa batis at aking iniutos sa mga uwak na pakainin ka roon.
Di ba, na-imagine po ba natin, uwak, maghahatid ng pagkain? Ang sabi po, dadalhan siya ng supply ng tinapay at karne, umaga at hapon. Di ba, baka sabihin natin, sana all? Di ba? Pero, alam po natin, ang raven, ang uwak, sa Old Testament, ito po ay isang unclean animal na hindi po pwedeng kainin. So isipin po natin paano po kaya naghahatid ng pagkain si uwak. Ano hawak-hawak niya? Sa kanyang pakpapan siya makakalipad. Amen po. Natural sa kanyang tuka. Di ba? Tapos kakainin ni Elijah, maruming hayop nga ang uwak. Amen po. Pero, dito po pinapakita ng Diyos, kahit maruming hayop, maruming tao, kayang gamitin ng Diyos. At maghatid, magawa yung purpose ng Lord. Sino po ba sa atin ang malinis? Wala akong malinis sa atin, mga kapatid. Pero ginamit po tayo ng Diyos para mag-deliver ng Word of God. Ginamit po tayo ng Diyos para i-share. Hindi po kailangan nasa harapan. Yung tayo po ay nag-share lamang sa ating pamilya, sa ating mga magulang, sa ating mga katrabaho, kaibigan. You are delivering the Word of God. Amen po, katulad ng uwak na ginamit ng Diyos para mag-deliver ng physical foods. Tayo po na mga maruruming basahan lamang, ginagamit din po tayo ngayon ng Diyos para mag-deliver, hindi ng physical foods, kundi ng spiritual food, mga kapatid. Kaya makikita po natin dito, ang Diyos talaga hindi nagtatangi. Di ba? Maalala po natin si Apostle Peter. Di ba? Nagkaroon siya ng pangitain. Di ba? Mayroong malaking kumot dyan. Lahat ng mga klase ng hayop nandoon sa malaking kumot, nakasabit sa may ulap, sabi na po natin sa may, ano tawag dito? Sa ere. Di ba? Tapos ano po sabi sa kanya ng anghel? Pedro, kumain ka. Hindi po, Panginoon. Or under Jesus ang nagsabi, or ang Diyos. Di ba, Pedro, kumain ka. Hindi po, Panginoon. Kailanman, hindi ako kumain ng mga marumi. Ng mga maruming hayop. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Amen. Thou shall not treat unclean yung mga nilinis na ng Diyos. Amen po. At sabi nga po, at dahil doon, dineclare ng Bible that all foods are clean. Amen po, palakpakan po natin. Lahat ng pagkain ay malinis. Maliban na lang kung lason talaga yung di ba, meron naman po talagang mga hayop na talagang lason. Di ba? So, syempre, kung kakainin, alam mo na lason yung hayop na yun. Di ba? Mamamatay ka dyan. Di ba po? At ano po, sabi po, next, 1 Kings chapter 17, verses 8 to 9, ang sabi po, go at once to Zarephath, the region of Sidon, and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. Sa ibang translation, I have commanded a widow. Inutusan. Meron na akong inutusan na byuda para pakainin ka. Tapos yung first encounter ni na Elijah at nung widow, ano pong nakita niya? Yung widow na mumulot po ng mga panggatong. Siguro sabi ni Elijah, kala ko bang pakakainin ako nito? Ang sabi po, during the ancient time, pagka sinabi pong widow, talagang mahirap po ang buhay. Pagka widow ka. Amen? Tapos sasabihin ng Diyos, nag-utos ako. Diba? Tapos ano po, nung nakita ni Elijah, bigyan mo ako ng tubig. At bigyan mo ko ng tinapay na makakain. Ano po ang sabi ng dukhang byuda? Sinasabi ko sa'yo, ano po yung next Bible verse po natin? Okay. So, sabi po ng dukhang byuda na meron na lamang po akong kakapiranggot
na harina. Ngayon po ay kumukuha po ako ng panggatong para makapagluto po ako ng last namin kakainin. Pagkatapos po nito, kami po ay mamamatay na ng aking anak. Meron po ba sa atin na ganon? Umiiyak ka sa Lord, Lord, wala na akong may padebi sa anak ko. Diba? Lord, wala na akong may pakain sa mga anak ko. Diba? Ayaw mo pang iparinig sa mga anak mo. Yung takalan mo, wala nang laman. Diba? Yung takalan mo na wala nang bigas. Kasi pag narinig yun ng anak mo, di ba? Kasi pagka wala nang laman yung takalan, yung bigas, di ba, tutunog. Tutunog yung pang ayaw mong iparinig sa anak mo. Amen? Ganun po yung dukhang biyuda. Pero ano po, ang sabi ni Elijah, sabi niya, sa 1 Kings chapter 17 verse 14, for this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up and the jug of oil will not run dry until the Lord sends rain on the land. For 3.5 years, hindi po sila naubusan ng langis, ng harina na iluluto. At bakit ko po nasabi, bakit po Genesis chapter 22 verse 14? Because the God who provides by all means. Genesis chapter 22 verse 14. So Abraham, sige po, Abraham called that place, the Lord will provide, and to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. So ito po, alam po natin itong tagpo na ito po yung hiningi po ng Diyos. Kanino po? Kay Abraham na iaalay ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. 25 years in the making po si Isaac. Diba sa pangako, umabot ng 25 years. Bago ipinanganak ay ang pangako ng Lord, bibigyan siya ng anak manggagaling sa sarili niyang lahi. Pero 25 years bago pa nangyari yun. Sino po sa atin ang may ganon? May pinangahawakan tayong pangako ng Diyos. Naiinip na tayo, wala pa ngang 1 month. Di ba? Wala pa ngang isang taon. Di ba? Tataningan mo pa ang Lord. Lord, pagka hindi mo ito binigay, Lord. Di ba? Lord, tutulungan na kita, Lord. Di ba? Tutulungan pa natin ng Lord eh. Magaling pa tayo sa Lord eh. Pero isipin po natin, 25 years. Amen po ba? Bago binigay si Isaac kay Abraham. Amen po. At nung papatayin na ni Abraham si Isaac, dahil nasabi, papunta sila doon sa Mount Moriah. Ang sabi, 3 days journey. Sabi ni Isaac, nandito, the fire and the wood. But where is the lamb for the burnt offering? Saan nandito ang kahoy, nandito ang apoy, pero nasaan ang tupa na ihahain? Ano po sabi ni Abraham? The Lord will provide. Amen po. At nung sasaksakin niya na, sabi po ng anghel ng Diyos, wag. Diba? Dahil nakita ng Diyos na talagang willing kang ibigay ang iyong anak. Nakita niya kung gaano mo gustong sumunod. Nakita niya na meron kang takot sa Diyos. Paglingon ni Abraham, merong isang na ram, diba? Na lalaking tupa. At yun ang inialay ni Abraham. Kaya po, the God who provides by all means. Diba? Sino po bang kilala po natin na araw-araw hinahatiran ng uwak? Diba? Ng pagkain, umaga, hapon. Sino po kakilala po natin na wala nang makakain, pero never naubusan ng harina, ng oil, never naubusan ng bigas, never naubusan ng pagkain. Diba? Kakakain mo pa lang eh, iniisip mo na agad kung ano kakainin mo mamayang tanghali. Diba? Tapos isipin mo naman, ano na naman kaya iluluto mamayang gabi. Diba? Kasi mga anak ng Diyos, kailanman po ay hindi magugutuman. Amen po ba? Ang mga anak ng Diyos, sabi nga po, hindi. Sa tanda kong ito, wala pa akong nakitang anak ng Diyos na namalimos. Amen po.
Kaya po, Philippians chapter 4 verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Huwag po nating maliitin ang kakayahan po ng Diyos na mag-provide sa ating mga pangangailangan. Kanya nga po lahat ng bagay dito sa mundong ito. Even tayo, pag-aari ng Diyos, pahiram lang yung buhay natin. Malakas ka ngayon, bukas, pwedeng bukas, sabihin ng Lord, hangal. Bukas din, kukunin ko ng buhay mo. Diba? Nagpakasasa ka, puro ka na lang pagpapayaman. Puro ka na lang, kumbaga, wala nang sa kabuluhan, yung buhay. Amen po. Kaya pong kunin ng Lord ang buhay po natin, mga kapatid. Pero, ang Lord, pag may purpose po siya sa atin, ipe-preserve at ipe-preserve niya po tayo. Kaya pakisabi po sa katabi, magpagamit ka. Kailan po ka? Kung gusto po natin may preserve ng Diyos ang ating mga buhay. Amen? Diba, ang dami po nating mga testimony na nababalitaan, second life, third life, fourth life, diba, parang pusa lang. Diba? Eh, hanggat hindi kasi ginagawa yung purpose ng Lord, diba? Talagang ang Diyos. Diba? Di ba nga po si Jonah, hindi po tinigilan ng Lord. Amen po. Until such time na tayo pong lahat ay, ano po ba tawag dito? Aarestuhin po tayong lahat ng Lord. Amen? Until such time na sasabihin mo, sige Lord, suko na ako, susunod na ako sa iyo. Diba? Maganda sana kung gano'n, bigyan pa tayo ng chance ng Lord. Paano kung hindi na po tayo bigyan ng chance ng Lord? Amen po. Hindi na tayo bigyan ng chance ng Lord na maglingkod sa Kanya, katulad ng mami ko. Mami ko napakagandang boses. Sana all. Sabi ko nga sana tinigay yung bato ni Dam na ba? Napasa sana sa akin yung boses. Eh na-disgrasya po siya, napilay, nakasemento na yung paa. Sabi sa akin ng mami ko na, pag nakakalakad na ako, magpapagamit na ako sa Lord. Pero mabalitaan ko na lang, ka-video chat ko siya kagabi. Kinabukasan, sasabihin ng aking kapatid, Ate, kailangan mong magdesisyon. Sabi ko, Lord, anong desisyon yun? Di ba napapanood ko lang yun sa mga teleserye na kailangan mong magdesisyon? Di ba? Kasi hugutin na daw yung tubo. Pagka hinugot yung tubo ay, wala ka nang hininga. Di ba po? Ang lakas ng mami ko, nakasemento lang ang paa. Hindi ko alam, may sakit pala sa puso. Diba? Kaya mga kapatid, habang may panahon, magpag-aalit tayo sa Lord. Palakpakan po natin. God knows the giver of life. Ang Diyos na nagpapagaling, nagbibigay ng buhay. Saan po natin makikita yan? Sige po, sabi po, 1 Kings chapter 17, verse 17, sometime later, the son of the woman who owned the house became ill. He grew worse and finally stopped breathing. Diba? May sakit, nawala na ng hininga for 3.5 years. Diba? Sinuportahan sila ng Lord. Tapos nung namatay ang anak, galit na galit yung byuda. Pero ano pong ginawa ni Elijah? Nanalangin ng mataimtim. 3 times in-stretch niya yung katawan ng bata. Lord, ibalik mo ang buhay ng batang to. At nabuhay po yung bata. Diba? The God who heals, the giver of life. Wala pong hindi kaya ang Diyos na dugtungan ng buhay natin. Lahat po kaya kunin ng Lord, kaya po. Di ba nga po, sabi nga po ni Job, the Lord has given it, the Lord can take it away. Ano mang meron tayo, kaya pong bawiin lahat ng Lord yan. Amen? Kaya, maging grateful po tayo, yung hininga natin, hindi po natin binabayaran.
Yung mga iba nasa hospital, nasa ICU, gumagastos ng milyon-milyon para lang madugtungan ng buhay. Pero di ba, sabi nga ng Lord, di ba, ano ang kaya nating maibigay? Parang kaisa-isang buhay natin na madugtungan natin. Wala tayong kaya ibigay sa Diyos. Amen po. At ano pa po? Ang sabi po, 1 Kings chapter 17 verse 2 to 22 to 23, ang sabi po, the Lord heard Elijah's cry and the boy's life returned to him and he lived. Elijah picked up the child and carried him down from the room into the house. He gave him to his mother and said, "Look, your son is alive." Diba? Buhay ang iyong anak. Amen po. Buhay ang iyong anak. At alam po natin, our God is the God who heals. Exodus chapter 15 verse 26. Ang sabi po dyan, of course, alam po natin, bawat pangako po ng Diyos may kondisyon. Kaya kung tayo po ay nananalangin ng kagalingan, ayan po yung mga kondisyon. If you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, ano po? If you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the God who heals you. Ako ang Diyos na manggagamot. Ako ang Diyos. Amen po. The Jehovah Rapha. At ang sabi po, saan po natin makikita yung the giver of life, Acts chapter 17 verse 25, and he is not served by human hands as if he needed anything. Rather, he himself gives everyone life and death and everything else. Amen po. Isipin po natin ang Diyos. Hindi lamang po tayo kayang bigyan ng buhay dito sa mundong ito. Kaya din po tayong bigyan ng buhay sa ating eternal life. Amen po. Diba, sabi nga po, huwag tayong matakot sa mga tao na hindi kayang patayin ang iyong kaluluwa. Pero matakot tayo sa Diyos na kayang patayin ang ating katawan at ang ating kaluluwa sa impyerno. Amen po. Yung banal na pagkatakot sa Diyos, mga kapatid, kayang-kayang ibigay lahat yan sa atin. Bigyan tayo ng buhay. Thank you, Lord. Diba? Every day is a gift of life. Every day is a miracle. Diba, Lord? Thank you po for another day. Thank you po, Lord, for another chance. Diba? Panibagong pag-asa, Lord. Thank you, Lord. Amen? At ano pa po? Ang sabi po dyan. Sige po, number 3. How to manifest God's manifestation in our lives. Naunawaan po ba natin yon? Diba? The God Himself reveals to us. So, yung Diyos na nag-reveal sa atin, ano po? Sa ating mga buhay, paano po natin iyon maipapakita sa mga tao. Amen po. How to manifest. How to manifest. Ano po, sige po, pakibalik po sa kanina. How to manifest God's manifestation in our lives. Amen po. To manifest God's manifestation ay ano po, is to allow what God has already shown. To allow God, His presence, His power, His guidance, His character, na pinakita niya na sa atin na kung paano ito magiging visible sa ating mga buhay. Yun po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. At ano po, number 1, dalawa lang po ito. Ito na po yung ating pinaka-application. Nasabi po, declare that God will always be God in every season of our lives. Amen po. Diyos lamang po ba natin ng Diyos pagka ang daming blessings? Wow, thank you, Lord. Di ba? Diyos lamang po ba natin ng Diyos pagka meron tayong sakit, tapos pinagaling tayo? Eh, alam naman po natin, lahat po tayo mamamatay talaga. Meron po talaga na ililigtas ang Diyos sa sakit.
Amen po ba? Meron din pong hindi. Pag hindi po ba tayo niligtas ng Diyos, hindi na natin siya Diyos. Amen po. Declare that God will always be God in every season of our lives. 1 Kings chapter 17 verse 1 and 12. Bakit ko po ito nasabi? Ang sabi po, now Elijah, so ito lang po yung kanina, as the Lord, the God of Israel lives, whom I serve. Dineclare niya ang Diyos sa kanyang buhay at ngayon pati yung, sino po? Sino po si she? Sino po yung bida sa First Kings chapter 17? Yung widow. As surely as the Lord your God lives. Diba? Hindi pa niya in-acknowledge na ang Diyos ni Elijah ay Diyos niya rin. Amen po? Pero sa anumang season ng ating buhay, i-acknowledge po natin ang ating makapangyarihang Diyos. So it is like saying na, ano po, ito po ay katulad po, sige po, pakita po natin, next verse po. Job chapter 19 verse 25, now that my Redeemer lives and that in the end He will stand on the earth. Amen po. So yung kanina sinabi po natin na nagkakaroon po tayo ng courage knowing that our God is alive. Amen po. Pero ito po, now that my Redeemer lives, sino po yan? Ang ating Panginoong Jesus, ang ating tagapagligtas. Amen po. So dinedeclare po natin na even until the end. Amen po. Siya po ay Diyos. At ano pa po ang next? Ang sabi po dyan, Psalms chapter 14 verse 46 verse 1, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. So anumang kaguluhan, anumang problema, anumang sitwasyon, anumang balakid, pag na-trouble tayo, ang sabi po, our ever-present help. Pag sinabi pong ever-present help, will there be a time po ba na absent po ang Diyos sa buhay po natin? Will there ever be a time po ba na ang Diyos ay natutulog? Diba? Yung mga prophet lang po yun ni Baal, ni Asherah. Amen? At ano po ang sabi po? Psalms chapter 46 verse 10, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Kaya ano po sitwasyon po natin? Sabihin po natin sa katabi natin, let God be God. Hayaan po natin na ang Diyos natin ay maging Diyos natin. Katulad po ni Elijah na ang pangalan Yahweh is my God, it is a declaration of faith, a declaration of loyalty to the one true God, the God who created the heavens and the earth. And then, sige po, last one po, ang sabi po dyan, number 2, live out the name that is in us, that is our new identity in Christ. Amen po. Bakit ko po yan nasabi? Dahil nga po di ba si Elijah, ang pangalan ay Elijah. Biblical term. Pero siguro po meron po sa atin na yung mga magulang po natin dahil hindi pa po mga Kristiyano nung tayo po ay pinanganak, di ba? Kung kasaan-saan pangalan po tayo pinangalan. Di ba? Pinangalan tayo sa mga bida sa teleserye, sa mga mga Korean novela, di ba? Pinangalan tayo sa kung kani-kaninong pangalan na walang ibig sabihin na pag tinanong wala lang, idol ko kasi yan eh. Amen? Pero pag tayo po ay naging Kristiyano na, di ba? Yung pangalan po natin, hinahanapan po natin ng biblical meaning, yung ipapangalan natin sa anak natin. Kasi it is a declaration. Amen po. Kaya maging careful po tayo kasi alam po natin sa panahon po ng ating mga Biblia, yung mga pangalan nila may mga ibig sabihin. Si Mara, di ba? Si Mara, ano po, na ibig sabihin ay bitterness. Di ba? Si Jacob, nakakala mo ganda-ganda ng pangalan mo, Jacob, pero ibig sabihin pala niyan ay mandaraya, deceiver. Amen po. Si
Sino pang mga ibang pangalan na meron? Di ba? So sa panahon po ng ating mga Biblia, bawat pangalan po ay may ibig sabihin. Pero tayo po, biblical man po o hindi ang pangalan natin, dahil mga magulang natin, baka hindi pa po mga Kristiyano, katulad ko, hindi naman po biblical ang pangalan ko. Pero ano po ang pinanghahawakan po natin ngayon, hindi ang pangalan natin, kung hindi ang identity natin sa ating Panginoon. Our new identity in Christ. 1 Kings chapter 17 verse 24. Basahin po natin, ito na po yung second to the last verse. Ang sabi po, then the woman said to Elijah, now I know that you are a man of God, and that the word of the Lord from your mouth is truth. Diba? Hindi yung pagka nagsalita ka, nasa isip agad ng mga tao eh. Diba? Nagdududa agad. Pagka ikaw na yung nagkukwento, pagka ikaw na yung nagsasalita, sasabihin pa sa 10 sinabi niya. Ano po? Isa lang daw totoo, hindi ganun eh. Sa 10 sinabi niya, 11 ang mali. 11 ang hindi tama. 11 ang kasinungalingan. Diba? Pakisabi po sa katabi, dati yun. Diba? Pero ngayon, dahil alam na po natin, Revelations chapter 21 verse 8, liars go to hell. Biblical po yan, mga kapatid. Ako po, nung bago akong Kristiyano, yan ang pinakauna kong kinatakutan. Ha? Liars go to hell? Diba? Magsisinungaling ka lang. Diba? So, kaya mga kapatid, yung alam po natin na kaya po live out the name that is in us, that is our new identity in Christ, na pag nakita pa lamang po tayo, nandun na po agad yung integrity. Ay, may tawag dito sa Diyos. Ay, hindi ito gagawa ng karumal-dumal. Ay, hindi nito kayang magnakaw. Ay, hindi nito kayang, manira ng tao. Ay, hindi nito kayang, magmarites. Hindi nito kayang magmarisol. Di ba po? So, Galatians chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ and I no longer live. Number 2 pala yan. I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So mga kapatid, isipin po natin lagi, hindi na po tayo ang nabubuhay sa sarili po natin. Diba? Our body is the temple of the Holy Spirit. Kung tayo po ay nabubuhay sa kasalanan, hindi po makakakilos ang Holy Spirit sa ating mga buhay. It's just like sa bahay mo, meron kang bisita, ang gulo-gulo ng bahay mo, alat-kalat. Diba? Yung bisita mo, hindi yan makakakilos masyado, lalo na kung malinis siya sa bahay, sa sarili niyang pamamahay. Diba po? So, ganun din po ang Holy Spirit, mga kapatid. Yung sukal po natin, walang iba po yan kung hindi yung mga kasalanan. Kaya, naisin po natin na mabuhay sa katwiran ng Lord. Dahil hindi na po tayo nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na po ang nabubuhay sa atin. At sige po sa ating conclusion, ano po ang ating conclusion? So, mabilisan na po, agad. Ang sabi po dyan, so conclusion, Ketsuron. Wow. Diba? Ipapasahin po natin 3, 2, 1, go. The God who manifests Himself to us should also be manifested through our lives. God should become visible by the way we live, in our actions, faith, and our confidence in God. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Ang Diyos na nagpahayag sa ating mga buhay, na nagparanas sa ating mga buhay, na nireveal niya ang kanyang pagka-Diyos sa atin, ay kailangan ma-reveal din
ang Lord sa pamamagitan ng ating mga buhay. Amen po. Ngayon nakikita pa lamang po tayo, we are the light of this world, mga kapatid. God should become visible by the way we live. Paano po ba tayo tinatanggap yung mga bagay-bagay, yung mga actions natin? Agad po ba tayong naliligalig? Agad po ba tayong natataranta? Agad po ba tayong nagagalit? Di ba? With our faith and with our confidence in God. So dapat yan po nagmamanifest na po agad ang Diyos sa atin. Di ba sasabihin, ikaw parang hindi ka marunong magalit. Ano po bang gano'n? Di ba? Kung minsan sasabihin, nagagalit ka ba? Di ba? Parang hindi ka marunong magalit. Wala, pag sa bahay, tigre, no? Di ba? So, kailangan nakikita po sa atin yung buhay na binabago na po tayo ng Lord. Amen po. Hindi po yung sasabihin po sa atin, Kristiyano pa man din. Diba? Kristiyano ka pa man din. Paano mo ako madadala sa church mo kung hindi ko nakikita yung nagbabago ka? Amen po. Diba, mas maganda po pakinggan pag sinabing, ay, Kristiyano yan. Binago na yan. Diba? Kristiyano yan. Diba, may tatanungin lang sa ibang kakilala mo, ay, kakilala mo ba si ganyan? Ay, oo, kilala ko yun, Kristiyano yun. Christian yun. Diba? Yung nakangiti pa. Diba, dapat ganun po yung mga tao sa buhay natin. At ano po yung last conclusion? The God who manifests Himself to Elijah and the widow is the giver of life, our healer and our provider of all our needs. Our God, allow God to manifest Himself through our faith. Sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, paniniwala sa Diyos, hayaan po natin maramdaman po natin ang presensya ng ating Panginoon. Amen po. Sige po, tayo pong lahat ay makakatayo na po.